Ngayon ako umiiyak, pero sabi ko nga, kaya pa kasi may tumutulong pa eh. Kaya pa kasi may mga nagte-text pa eh, may nagtatanong pa. Yun na lang ang ko, doon na lang ako humuhugot ng pag-asa ba. Ganito na lang ang panlulumo ni Lynette na Marikina-based rescue buyer ng 5 toneladang gulay na oversupply mula sa kababayan sa Benguet. Madalas anyang mag-rescue buy ng gulay si Lynette gaya ngayon na repolyo, bagoy pechay at labanos na 20 pesos na lang ang benta kada kilo. Umiiyak tong pinakabunso doon. Sama-sama yan, 6 farmers na na nagsama-sama, nagrenta ng truck. Tapos nagbakasakali sila na mabibenta yung gulay dito sa Manila kasi syempre pag Manila, 'di ba, parang pag-asa ng lahat. Galing sila ng Divisoria. Walang kumuha kasi apaw-apaw yung gulay. Galing sila ng Balintawak, ganun din. So inisa nila Taguig, Pasig, tsaka dito sa may Q-Mart ba to, Tucubao. So pinunta din nila diyan, kaya lang binibili ng mura, hindi nila kayang ibenta ng barya-barya kasi nga marami silang bayarin din sa pagbiyahe nila dito. Mabuti na lang at kaliwat kanan ang tumugon sa panawagang ito. Gaya ni Nene. Siyempre Pinoy tayo eh. Kaya tayo lang magtutulong. Wawa lang may mga farmers natin kahit dun sa bukod dito may nabasa pa ako sa Baguio, somewhere in Baguio. Ganun din eh. Na nabubulok din yung mga products doon. May iba ring bultuhan kung bumili para ipamigay. Yung ibang tao sasabihin na lang na benta mo na ng 50 yan, isang bag, pakain ko sa baboy, alam mo yung gano'n. So parang, ba't mo papakain sa baboy? Sabi ko, pakain muna natin sa tao. Gano'n kasakit? Oo, kasi bigat-bigat, imagine, yung isang bag na yan, bibit-bitin ko, bubuhatin ko. Tapos iisipin mo lang yung Kung pahirapan na ibenta ang 20 pesos kada kilo sa Metro Manila, naiyak na lang daw ang ilang vegetable farmers na nagtitinda ng kanilang ani sa Benguet Trading Center. Nakaantay ako ng isang LGU na mag-approach sa amin na sila ang bibili sana sa gulay. Wala. Kaya kami na lang yung gumawa ng initiative na mag-post para makita ng mga tao, para sila na lang ang pupunta na bumili. Nakakaiyak. Pag nakikita mo yung farmer na iniuuwi yung gulay, it's really heartbreaking. Mabuti na lang at may isang lokal na pamahalaan ang nag-angkat ng 20 tonelada ng oversupply ng gulay na siyang ipanamahagi sa residente nito. Ang oversupply ng ilang klase ng highland vegetables ay bunsod. Less demand. Ang maganda kasi yung klima ngayon, walang masyadong typhoon. Kaya hindi masyadong affected yung tanim ng mga farmers. Para sa agri-group na Philippine Rural Reconstruction Movement, para hindi maulit ito, marapat na magkaroon daw ng karagdagang storage facility, gayon din ang iba pang pamaraan para sa iba pang paggagamitan ng mga gulay at ideally sana if you had better data of DA and PSA, magpo-project mo naman, may cycle naman yan, ang annual demand eh. Kasi may seasonal rin yan, like ang onions, bata Pasko. Wala tayong ganong system ng matching projected, hindi lang projected, but on the basis of the past, you can project more or less the demand for particular vegetables. So we can inform the producers, i-produce nito, or yung iba, ilipat ninyo kasi baka mag-oversupply kayo. Bagamat may oversupply ng ilang klase ng gulay, hindi pa naman ito nakakapekto sa ilang pamilihan sa ating bansa. Liliit ang puhunan namin, pero matumal din. Kagaya niyan, marami pa tanghali na. Pero buwaba na ng kalahati ang presyo nito sa merkado. Ang repolyo at bagoy pechay na dating 120 pesos kada kilo, ngayon 60 pesos na lang. Habang bagyang tumaas naman ang presyo ng kada kilo ng labanos mula sa 80 pesos noon. Kapwa umaasang retailer at rescue buyers na oversupply na ilang klase ng gulay na magkakaroon na ng konkretong solusyon ang pamahalaan dito dahil ang tunay nilang talo rito ay ang mga maliliit at walang padrinong magsasaka.